Q&A, ano? Ang topic natin for today sa ating episode ngayon ay student visa. So, paano po ba mag-apply ng student visa? There are two ways to do that, ano? Isa, yung pag-a-apply doon sa US Embassy from your country of origin or dito sa US, kung andito na kayo, magpapal kayo ng change of status. Usually, you come in as a tourist and then mag-a-apply kayo as a student. So, ano po ba ang kailangan nyo gawin? Unang-una, maghahanap kayo ng eskwelahan. Itong eskwelahan na to must be a certified school by the Student and Exchange Visa Program. Ano po, ibig sabihin, they must be accredited with the US Immigration so that they can issue the Form I-20. Ngayon, ito pong Form I-20, ini-issue lamang ito ng eskwelahan kapag kayo ay nag-comply na sa mga application requirements nila for admission. So, kapag nasatisfy nyo na yung kanilang admission requirements, particularly yung financial responsibility, ano? Paano nyo mamimit yung kanilang financial responsibility tulad ng pagbabayad ng tuition, sa kayo kukuha ng panggastos sa inyong board and lodging. So, yaan ang hinahanap ng eskwelahan. Of course, yung academic ability ninyo, no, to enter into their program, sila ang magbibigay sa inyo na requirement na yan. So, pagka na-comply nyo na yon, saka kayo issue ng I-20. Pag meron na kayong I-20, pwede na mag-file ng student visa application sa USCIS. Ano po? Ngayon, kapag ka naman po kayo ay nasa Pilipinas at wala kayong tourist visa, pwede kayong mag-apply ng admission sa eskwelahan na gusto ninyo, lalo na doon sa kurso na gusto nyong tapusin. So, mamimili kayo ng eskwelahan. So, mag-a-apply kayo and again, they will require you to show proof that you will be able to afford and support yourself while you are in student status. So, paano nyo babayaran yung tuition fee at paano nyo babayaran yung inyong stay dito sa US, ano? Marami akong nakakakilala or naging kliyente ko, tinutulungan sila ng mga relatives nila. Nag-execute sila ng affidavit of support, sasabihin nila, dito mag-i-stay sa akin yan, sagot ko ang board and lodging yan. So, nakabawas na yon sa financial requirements ninyo, no, para masatisfy ninyo yung eskwelahan at saka yung sa US Immigration. So, ngayon po, huwag niyong kalimutan na mag-fill out nung CVs, yung SEVIS, at magbayad nung fee. So, ngayon, pag dito kayo sa US, papile ninyo yung student visa application sa Form I-539, change of status. Ano po? So, dati, nanghihingi ang US Immigration ng ano ang status mo para yung gap, ano? From the time you filed your student visa application to the time that you start your schooling. Kailangan po yun, ma-fill yung gap na yon. So, ang dating ginagawa doon, nagfa-file ng extension. So, kapag ka natagalan ang USCIS sa pag-process at pag-approve nun, then mga 2 beses ka magpa-file nun. But recently, they did away with that requirement. So, tulad nung dati, a long time ago, kapag nag-file ka ng student change of status to student, your stay is authorized by the
Secretary of Homeland Security habang hindi pa na-approve yung iyong student visa change of status. And by the way, wag na wag kayong mag-i-start ng schooling hanggat hindi nyo natatanggap yung inyong approval sa student visa application ninyo. Kasi pag nag-start kayo niyan at nalaman ng US Immigration yan, ay denied kaagad yung application nyo. Kasi ang status nyo, tourist So, hindi kayo pwedeng mag-start ng schooling hanggat wala pa yung approval. So, ngayon, kung let's say nasa Pilipinas naman kayo, mag-a-apply kayo doon ng student visa. At dala-dala nyo rin yung I-20 nyo at yung mga supporting documentation on how you will support your stay as a student in the US. So, ang kagandahan nung ma-issuehan ka ng student visa from the US Consulate or sa US Embassy, you can go in and out of the United States while you are a student. So, ang status kasi niyan, D/S or duration of status. So, as long as you remain enrolled, then you keep your status as a student. So, kung dito naman kayo na-aprobahan sa US, kapag kayo ay uuwi ng Pilipinas, or you will go back to your country of origin, tandaan nyo po ito, hindi kayo makakabalik sa US hanggat wala kayong student visa na naka-stamp sa inyong passport. So, kailangan po kayo mag-apply ng student visa dyan sa US Embassy. Ang kagandahan nga nun, pag nalagyan na ng visa yung passport nyo, you can go in and out during your status as a student. So, yan pong pag-a-apply ng visa sa US Embassy. That is true for every change of status. For example, nag-apply kayo ng H-1B, nagkataon na dito ka sa US nung ma-approve yan, bago kayo makabalik dito, kailangan kayo mag-apply ng H-1B visa. So, ngayon, katulad rin ng mga E-2 visa, yung non-immigrant investors visa. Pag nakakuha kayo ng change of status dito, pag lalabas kayo ng US, kailangan nyo mag-apply ng E-2 visa sa US Embassy para makabalik kayo as an E-2, yung pong non-immigrant investor. Ganon din po yan sa iba pang mga non-immigrant status. Tandaan niyo po yan, tulad ng L1, intracompany transferee. So, meron kasi umuuwi, di nila alam, kailangan nila ng different kind of visa doon sa in-applyan nilang visa para makabalik sila doon nga sa visa na in-applyan nila. So, yan po ang requirements to apply for a student visa. Kailangan po merong tatanggap sa inyo na eskwelahan at i-issue kayo ng I-20. So, it can be applied while you are in the US as a tourist. Pwede kayo mag-change ng status. Or, if you go back to the Philippines, you already have an approved student visa, kailangan nyo mag-apply ng student visa sa US Embassy para makabalik kayo dito as a student. So, kung kayo naman ay originally mag-a-apply ng student visa sa US Embassy dahil wala kayong tourist visa, so yun ang start ninyo sa US Embassy. At kapag kayo ay na-issuehan ng student visa, makapagbalik-balik na kayo. So yan po ang topic natin for today, how to apply for a student visa while you are in the US or while you are in the Philippines. So, ito pong muli si Attorney A. Erwin Bautista. We practice U.S. immigration and we are based in San Diego for the past 25 years. Tayo po ay napapakinggan sa radiophilam.com, RADYO, at saka po sa Flash TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Kita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Maraming salamat po.